Kamusta mga kapasigenyo at mga kababayan? Ako si #walkwithlang at ngayon ikaw at ako maglalakbay tayo sa ilang mga minuto magsusuri na mainit na isyung bumabalot sa Pasig City. Ang tanong, bakit nga ba tahimik si Councilor Angelo De Leon sa mga iskandalong kinakasangkutan di umano ng kanyang mga kasamahan sa giting ng Pasig di umano? Mula sa aligasyon ng video sex scandal hanggang sa mga hindi natupad na pangako ng kapartidong konsehal, lahat yan pag-aaralan natin at ng kritikal, detalyado at may konting haptos ng talas at talino. Kaya't ihanda ang inyong kape, mga kababayan, dahil ito ay isang malalim na usapan na hindi ninyo gugustuhin palampasin. Kung gusto ninyong laging updated sa ganitong mga pagsusuri, pindutin na ang subscribe button, i-activate ang bell at maging bahagi ng ating komunidad ng mga nag-iisip, nag-aanalisa at hindi natatakot magtanong. Una, pag-usapan natin ang pinagmulan ng lahat. Kamakailan, naglalabasan ang mga ulat tungkol sa isang di umano'y video scandal na kinakasangkutan ng isang nakaupong konsehal at dalawang aspiring councilor mula sa slate ni Mayor Vico Soto di umano. Ayon sa mga ulat, ang mga ito ay nakipag-video sex kung saan may transaksyong kasama, isang deposit daw ang binayaran pero ang balanse hindi na binayaran. At ang mga konsehal pa ang nag-block sa babaeng kasama nila sa social media. Ang babae galit na galit kaya nirecord niya ang sesyon at isinapubliko ito. Pero teka mga kababayan, hindi natin ito basta-basta paniniwalaan dahil lang sa viral. Sa puntong ito, wala pang opisyal na ebidensya na nagpapatunay sa video. At ang mga aligasyon ay nananatiling aligasyon. Pero ang tanong, kung totoo man ito, bakit walang aksyon mula sa kampo ni De Leon? Siya na laging vocal sa pagkondena sa bastos na kilos tulad ng ginawa niya kay Atty. Sia, bakit biglang naging tahimik? Hindi lang video scandal ang usapan. May isa pang aligasyon na mas malalim, mas personal. Isang single mom ang nagreklamo laban sa isa pang kapartidong konsehal ni De Leon. Ayon sa kanya, nangako ang konsehal na aakuin ang kanilang anak at gagamitin ang apelyido nito kung mananalo siya noong nakarang eleksyon. Pero ano ang nangyari? Nanalo ang konsehal pero ang pangako naging hangin. Mga kababayan, ito ang klase ng isyung tumatagos sa puso. Isang ina, naghihintay ng hustisya, habang ang mga nasa puder tila walang pakialam. Ano ang masasabi ni De Leon dito kung ang giting ng Pasig ang plataforma nila, saan ang giting sa ganitong sitwasyon? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Si Councilor De Leon matapos batikusin si Atty. Ian Sia sa kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga solo parent ay naglabas ng post na paulit-ulit na sinasabing bawal ang bastos sa Pasig. Magandang mensahe, pero bakit parang may doble cara ang dating? Kapag kalaban ang bastos, sigaw-sigaw. Pero kapag kasamahan, dedmahan. Sabi ng netizen na si Ayam Minha, Kadiri, alam mo naman yung mga giting, mga banal na aso, santong kabayo, mayan. Ouch! Pero aminin natin, may punto siya. Ang publiko hindi bulag. Kapag may pattern na pagpapanggap, napapansin natin. At ang hamon ng netizen kay De Leon, totoo ba itong mga akusasyon sa mga kasamahan mo? Hanggang ngayon, wala pa ring sagot. Para mas maunawaan natin ito, balikan natin ang politikal na klima sa Pasig. Ang giting ng Pasig ay isang slate na kilala sa pagiging malinis, tapat at progresibo. Si Mayor Vico Soto ang poster boy ng ganitong brand ng politika. Pero kapag ang mga kasama niya sa slate ay nadadawit sa ganitong mga iskandalo, ano ang epekto nito sa imahe ng kanilang grupo? At si Atty. Sia, si Atty. Ian Sia, ang kongresistang aspirant na binatikos ni De Leon, hindi rin siya malinis sa kontrobersya. Ang kanyang joke tungkol sa solo parents ay tinatawag niyang malisosyong na edit. Pero aminin natin, kahit joke man iyon,
masakit para sa mga solo parent na narinig ito. Kaya't ang tanong, sino ang tunay na bastos dito? O baka naman, pare-pareho silang naglalaro sa putikan. Mga kababayan, hindi natin ito inilalabas para magmalaki o magmalaki. Ang layunin natin ay magbigay liwanag, magtanong at maghanap ng solusyon. Anong dapat gawin? Una, kailangan ng transparency mula kay Councilor De Leon at ng kanyang slate. Kung hindi totoo ang mga aligasyon, maglabas ng opisyal na pahayag. Kung totoo naman, kailangan ng pananagutan. Pangalawa, kailangan nating itaas ang pamantayan ng ating mga leader. Hindi sapat na magaling magmalaki sa social media, kailangan ng aksyon, integridad at tunay na giting. At pangatlo, bilang mga botante, kailangan nating maging kritikal. Huwag tayong magpapadala sa drama o sa magagandang salita. Suriin natin ang track record, ang aksyon at ang karakter ng mga hinintay natin. At iyon ang ating ilang minutong pagsusuri sa isyong ito. Mga kababayan, ang Pasig ay isang lungsod ng pag-asa. Pero ang pag-asa ay kailangang itayo sa katotohanan at pananagutan. Ano ang inyong opinyon, mga kasama, mga katotoo? Ibahagi sa comment section at huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo ang aming pagsusuri. Kung nais ninyong marinig pa mga ganitong mga talakayan, pindutin ang subscribe button, i-activate ang bell, at samahan kami sa mga susunod na episode. Ako si #WalkWithLan at ito ang Kamerang Pasig. Laging kritikal, laging makatotohanan. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong lahat.